Magandang gabi, Sir JD. Maraming salamat sa mga kwento nyo. Araw at gabi kong pinapakinggan ang mga kwento mo. Kahit pagpasok sa trabaho, nakikinig ako. Pa-shoutout po pala, avid listener po dito sa Macau. Wow, grabe. Shoutout sa iyo, kabayang Amado Camero. Maraming maraming salamat at ingat ka dyan sa Macau. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating channel. Dahil dyan, panibagong kwento na naman ang ibibigay ko para sa'yo. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Joshua. Walang eksaktong taon, probinsya ng Aklan. Lumaki sa pandayan itong si Joshua. Ang palaruan ng paslit ay ang paggawaan ng itak ng ama. Kilalang panday sa lugar si Manggardo. Dinadayo pa ito ng mga taga-ibang bayan para magpagawa o magpaayos ng kanilang mga kagamitan na gawa sa metal. Biyasa sa paggawa ng itak si Manggardo. Hindi lang pulido ang disenyo, kundi talagang matibay. Masasabing matagumpay na panday ang Ginoo, kaya marami ang humahanga sa kakayahan nito. Ngunit gaya nga ng sinabi ng karamihan, kapag hitik sa bunga ang isang puno, pilit itong binabado. Naramdaman ni Manggardo na hindi magtatagal. Tuluyan siyang mahihinto sa mga gawain dahil na din sa katandaan at panganib na kaakibat ng kanyang hanap buhay. Kaya nang tumungtong sa edad na 16 itong si Joshua, tinuruan ni Manggardo ang anak ng lahat ng mga nalalaman, maging ang isang lihim na pamamaraan kung paanong pandayin ang isang bakal na nagmula sa bulalakaw. Bawat betala may kanya-kanyang katangian, lalo na kapag ito'y nadarang sa baga. May mga lumalambot, ngunit meron din naman na lalo pang tumitigas. Ngunit taliwas sa lahat ng ito ang isang bulalakaw. Walang eksaktong komposisyon. Hindi natin kabisado kung anong uri ng metal ang matatagpuan sa isang bulalakaw. Hindi po ba ang bulalakaw mga bato na mula sa kalawakan? Tanong ni Joshua. Tama ka. Pero minsan may dala itong ibang bakal. Kagaya na lang ng palakol ng teoriko mo. Gawa sa bakal ng bulalakaw yung palakol ni Teorico. Kaya pala sobrang tibay, pero sobrang gaan din. Gawa sa special na bakal ang palakol na yon. Pero alam mo ba, hindi talaga palakol ang totoong anyo ng sandata. Talaga po, tay? Ano po yung totoong anyo ng palakol? Ang totoong nagmamay-ari ng sandatang yan ay ang lolo gaucho ko. Tatay ng tatay ko. Sa natatandaan ko, isang maso yun eh. Pero nang mamatay si lolo, ipinamana niya ito sa lolo Marcelo mo na kalaunan, ginawa namang itak. Manggagapas ng tubo ang tatay ko at nang mamatay naman siya, ipinasa ang sandata sa teoriko mo na isa namang mamumutol ng puno. Sa natatandaan ko po, si Papo Gaucho, gaya niyo din pong panday, di ba? Si Lolo Marcelo naman, manggagapas ng tubo at si Teorico, namumutol nga ng puno. Ibig sabihin nagbabago ang anyo ng sandata, depende kung sinong may hawak at kung paano ito gagamitin. Parang ganun na nga. Ako ang huling nagpanday ng sandata at sa kailingan ng teoriko mo, ginawa ko itong palakol. Kanino po ba nang galing ang bulalakaw na ginawa niyong palakol? Yon ang hindi malinaw, Joshua. Isang tao lang kasi talaga ang nakakaalam niyan. Pero hindi ako sigurado kung buhay pa siya. Sino po ang tinutukoy niyo? Ang tiyuhin ko, ang tatay hiner mo. Siya ang malapit sa Papo Gaucho mo noong nabubuhay pa ito.
Kaya siguradong naibahagi sa kanya ng papo mo ang totoong pinagmula ng bulalakaw. Nasaan po ba ngayon si Tatay Hiner? Walang kasiguraduhan kung nasaan siya. Hindi rin namin alam kung talagang namatay siya sa baha o nakaligtas at napadpad kung saan. Mahabang panahon na rin, Joshua. Mahigit 20 taon na nakakaraan. Kung nakaligtas man siya noon, paniguradong wala na din siya ngayon dahil sa katandaan. Di tuluyan na po palang mababaon sa limot ang pinagbulan ng sandata ni Tio Rico. Hindi naman siguro. Hanggat hawak ng pamilya natin ang sandata, kailanman hindi mawawala ang kasaysayan ng pinagmulan nito. Darating ang panahon, may isang lulutang upang muling isalaysay ang kasaysayan ng palakol ng teoriko mo. Pag-uusap ng mag-ama. Nahinto lang ito nang biglang may dumating. Isang lalaking mahaba ang buhok, may dalang itim na bag, at batay sa pagkakabagsak nito sa lupa, may kabigatan. Magandang tanghali po. Ano po ang kailangan nila? Nais kong ipapanday ang nilalaman ng bag na to. Tugon ng lalaki sabay bukas ng bag. Nanlaki ang mga mata ni Manggardo nang makitang purong itim na buhangin o kung tawagin ay margaha. Sa mga hindi nakakalam, ang margaha, ang hilaw na sangkap sa paggawa ng bakal, kinakailangan itong tunawin para makabuo ng isang malaking kumpol na tatagal ng halos 5 araw. Ipapapanday mo sa akin ang margahang yan, pero kakaunti lang ang dala mo. Ano ba gusto mong ipagawa? Isang ulo ng sibat. Huwag ka mag-alala. Meron pa ako dun sa sasakyan. Kung ulo ng sibat lang ang papagawa mo, kakasya na tong dala mo. O Joshua, ihanda mo ang tunawan. Hindi na nagsalita si Joshua. Dali-dali itong nagakot ng putik upang gawing hurno kung saan nila tutunawin ang margaha. Pagsapit ng hapon, nagawa ng tapusin ng binata ang hurno. Nagpaningas na din ito ng mga tuyong kahoy sa ilalim bago kargahan ng uling ang pinakataas. Nang magbaga ng husto ang hurno, paunti-unti itong ibinuhos ni Manggardo, kulay itim na buhangin. Habang nagtatrabaho, napansin nila hindi umaalis yung lalaking nagdala ng materyales, kaya kinausap ito ni Manggardo. Nako iho, aabuti ng 3 hanggang 5 araw bago tuluyang matapos ang margaha. Tapos 1 o 2 araw pa bago natin tuluyang mahubog sa nais mong kasangkapan. Alam ko ho yun. Kaya makikiusap sana ako kung pwedeng iparada yung sasakyan sa bakuran. Dito na muna ako matutulog habang hinihintay na matapos yung pinapagawa ko. Nako, walang problema. Pero maaari ko bang malaman kung taga saan ka? At bakit kailangan mo pang manatili para lang antaying matapos ang ulo ng sibat? Kung pwede mo namang balikan makalipas ang ilang araw. Malayong probinsya pa ang pinanggalingan ko. At aabutin ako ng 1.5 araw bago makarating dito at makauwi. Kaya mas mabuti pang antayin ko na lang para isang pagod, isa ang gastos. Kung sa bagay may punto ka nga naman ano. Bueno, iparada mo ang sasakyan sa bakuran. Joshua, samahan mo ang ating panauhin papunta sa isang bakanting silid sa bahay. Wala namang matutulog doon kaya pansamantala ikaw na muna ang gumamit. Nakakaya naman po, wag na ho. Dito na lang ako sa sasakyan. Hindi. Panauhin ka namin. Kaya dapat lang naasikasuhin ka na maayos. Sige na Joshua, samahan mo na ang ating bisita. Sinamahan ng binata ang kanilang bisita. Papunta sa pansamantala nitong tinutuluyan. Matapos ay iniwan niya din ito upang bumalik sa trabaho. Kayo na po ang bahala dito. Maiwan ko na ho kayo. Kailangan kong bantayan ng hurno, baka sumingaw
Totoo pala ang mga narinig ko tungkol sa inyo. Talagang masigasig kayo sa pagtatrabaho at napakadetalyado. Mukhang hindi nga nagkamali si Tatay Hiner. May pagkatiwala ang pandayang ito sa inyo. Nagulat si Joshua sa sinabi ng panauhin, kaya huminto ito at lumingon. Tatay Hiner, anong ibig mong sabihin? Ako si Marco, ang kaisa-isang apo ni Tatay Hiner. Sinabi niya sa akin na hanapin ko ang pandayang ito at ang palatandaang ginamit ay ang hurnong ginawa mo para tunawin ang margahang ibinigay ko sa inyo. Walang ibang pandaya na may kakayahan na gumawa ng ganon. Tanging sa pamilya lang natin umiikot ang ganong kalaman. Teka, kung apo ka ni Tatay Hiner, ibig sabihin magpinsan tayo. Ganon na nga. Ano palang pangalan mo? Ako po si Joshua. Aligay, papakilala kita kay tatay. Siguradong matutuwa yun. Hindi na kailangan. Sa pagkakataong to, napagtanto na ni Tio Gardo kung sino ko. Samantala, sa pandayan biglang may sumagi sa isipan ni Mang Gardo. Ito ay ang pamamaraan ng kanilang angkan. Hindi tumatanggap ng buong bakal ang kanyang ama at chewing si Mang Hiner, lalo na kapag may nagpapagawa. Kadalasan, itim na buhangin ang ginagamit nito. Tinutunaw, unti-unting huhulmahin para makakuha ng isang solidong peraso ng asero. Teka, paano kayang nalaman ng binatang yon ang patakaran ng pandayan? Kung talagang dayo lang siya sa lugar namin, hindi siya magdadala ng margaha. Maliban na lang kung... Tama po kayo, Tio Gardo. Ako po si Marco, ang kaisa-isang apo ni Tatang Hiner. Kumusta ho kayo? Napalingon ng Ginoo sabay tayo. Sinasabi ko na nga ba eh. Aba, ang laki mo ng tao ah. Nung umalis kayo ng lolo mo sa pandayan, sipuning ka pa at binata pa ako. Ay nako, teka, kumusta pala ang Tatang Hiner mo? Yun na nga ang pinunta ko dito eh. Wala na si Tatang at hindi pangkaraniwan ang pagkamatay niya. Sinalakay kami ng isang grupo ng mga kalalakian sa bahay. Hinahanap ang sandatang gawa sa Bulalakaw. Sa kasamaang palad, napatay ng mga taong yun si Tatang, pati na din ang mga magulang ko. Alam kong darating ang araw na ito. Kaya sinabi ko dati sa lolo mo na wag na silang umalis, pero matigas ang ulo niya. Iniisip lang po ni Lolo ang kapakanan nyo, Tio Gardo. Nagsisimula ka pa lang ng pamilya ng mga sandaling yun. Mabuti na lang at si Tio Rico hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil biglang dumating si Joshua kasama ang Chuy na si Rico. Nabalitaan ko may dayong nagpunta dito para magpagawa ng ulo ng sibat gamit ang margaha. Ikaw ba ang taong yon? Sabihin mo sa akin, paano mong nalaman ang patakaran ng pandayan? Wika na Rico habang hawak ang palakol. Rico, ang binatang ito ay apo ni Tio Hiner. Masamang balita. Wala na ang Tatang Hiner nyo at mukhang ang grupo ni Tonyo ang may pakana. Sinabi ko na kay Tatang Hiner na darating ang panahon na hahanapin ni Tonyo ang sandata. Kahit kailan talaga, hindi titigil ang taong yon. At magpapatuloy sila sa paghanap hanggat hindi napapasa kamay ni Tonyo ang Bulalakaw. Nakikinig lang si Joshua sa pinag-uusapan ng mga nakakatanda. Ngunit hindi pa rin maalis sa isipan nito ang katanungan kung saan nagsimula ang lahat. Hanggang sa naalala nito ang sinabi ng ama. Si Tatang Hiner lang ang nakakaalam ng buong kwento ng Bulalakaw. Sa isip ng binata, maaaring naipasa niya ito kay Marco. Kaya kinagabihan, habang abala ang lahat sa pagtatrabaho, nilapitan nito si Marco upang kausapin. Manong Marco, pasensya na sa abala. Pero may katanungan lang ako eh. Kung hindi naman po kalabisan,
Maaari ko po bang malaman kung saan nagsimula ang lahat ng ito? Bakit naman? Kasi nakakapagtaka lang na ang kapirasong bakal na yan, pinagkakaguluhan, pag-aagawa ng dalawang pamilya. Naisip ko may malalim na rason at siguro naman, karapatan ko ring malaman ang tungkol doon. Dahil sa ayaw at sa gusto niyong lahat, kabilang pa rin ako sa pamilyang ito. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Hindi ba nasabi sa'yo ng tatay mo ang tungkol sa pinagbulan ng bulalakaw? Hindi niya rin ho alam eh. Ang sabi niya, si Tatang Hener lang daw ang nakakaalam ng buong kwento. Ay nako, si tatang talaga o siya maupo ka. Medyo mahaba ang ibabahagi kong storya. Nagsimulang magkwento si Marco tungkol sa pinagmula ng bulalakaw. Ayon dito, nagsimula ang lahat nang makuha ng kanilang mga ninuno ang batong bumagsak mula sa kalangitan. Ang batong yun, gawa sa purong bakal. Kaya naisip ng mga ito, hubugin para gawing kagamitan. Ngunit nahirapan sila dahil napakatigas at sa sandaling idarang sapoy, sumasabog o hindi kaya naman natutunaw. Hanggang sa isang tao ang sumubok. Ito ay walang iba kung hindi si Gaucho, na noon ay nasa 20 taong gulang pa lamang. Tinipak nito ang malaking kumpol ng bakal, inilagay sa isang tunawan. Marahan niya itong hinaluan ng ibang bakal, gaya ng tanso, hanggang sa tuluyang matunaw. Nakainga ng maluwagang binata dahil hindi sumabog ang bulalakaw. Matapos tunawin ang napakatigas na bakal, ibinuhos niya ito sa hulmahan para makagawa ng isang bloke ng asero. At dito niya sinimulang hubugin ng sandata. 7 araw niya itong trinabaho hanggang sa makagawa ng maso. Laking gulat ng lahat dahil ilang biyasang panday na ang sumubok pero nabigong hubugin ang bulalakaw. Nang mga sandaling yun, nasa kalagitnaan ng matinding digmaan ang pamilya ni Gaucho ang naatasang gumawa ng mga sandata. Kabilang na dito ang mga baril na gagamitin ng mga revolusyonaryong laban sa mga Kastila. Napakapulido ng mga gawa ni Gaucho, bagay na hinangaan ng mga namumuno sa revolusyon. Kaya itinalaga ito, opisyal na panday ng himagsikan. Ngunit kinainggitan nito ng iba nilang kasama, lalo na ang pamilya ni Tonyo. Sinikap ng mga ito na sirain ang kredibilidad ni Gaucho. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi nila magawang magtagumpay. Sinubukan nilang sirain ang mga gawa ni Gaucho, pero napakatibay na mga ito na kahit ang mga itak, hindi napuputol kapag tinataga sa matigas na bagay. Dahil dito nag-imbestiga si Tonyo. Minanmana ng bawat kilos si Gaucho at dito niya napag-alaman na ang masong ginagamit sa paggawa ang siyang nagbibigay ng buhay sa kanilang mga likha. Napatunayan niya ito nang ikumpara ang gawa ni Gaucho na hindi gamit ang maso at ang gawa nito sa pamamagitan ng maso. Simula noon, hinangad na ni Tonyo ang maso ng binata hanggang isang araw. Nagkaroon ng malaking komprontasyon nang mahuli ni Gaucho si Tonyo na ninakaw ang maso. Dahil sa maling ginawa, pinalis siya sa pandayan. Binalaang wag nang babalik. Dahil sa sandaling makita pa siya sa lugar, sigurado ang kamatayan. Sa paglipas ng panahon, patuloy na pinasa sa mga susunod na henerasyon ang maso at ang bawat magmay-ari nito, hinuhubog sa panibagong anyo ang bulalakaw. Balik tayo sa kasalukuyan. Yan ang naging kasaysayan ng bulalakaw. Hinangad ni Tonyo ang kapangyarihan ng bulalakaw dahil gusto niya itong gamitin para sa pansariling kapakanan. Maliban sa kaya nitong pagbuhay ng lahat ng bagay na gagawing gamit ang maso, wala na itong silbi. Hindi ko alam kung bakit inahangad ni Tonyo.
Malamang meron siyang natuklasan doon sa sandata na hindi nyo alam. Maaaring tama ka. Pero kung meron man, ano kaya yun? Nahinto ang pag-uusap ng dalawa nang biglang marinig ang sigaw mula sa labas ng pandayan. Dali-daling tumayo ang dalawa upang punta ng mga ito. Laking gulat nang makitang nilalamon ng apoy ang pandayan. Nakita din ng dalawa. Tumatakbo si Mang Rico at Mang Gardo. Susunod pa sana si Joshua nang pigilan ito ni Marco. Bakit mo ko pinipigilan? Kailangan ng tulong nila tatay. Alam ko pero wala kang magagawa. Tignan mo, hindi mo man napansin ang hawak ni Tio Rico? Tinignan ni Joshua ang sandatang dala ng chewin. Napagtanto na hindi ito yung karaniwang palakol na palaging dala ni Mang Rico. Hindi ba? Yan yung palakol na gawa mula sa bulalakaw? Oo. Yan mismo ang sandata na mula sa bulalakaw. Isa lang ang dahilan kung bakit niya dala yan. Malakas ang kalaban. Kaya wala tayong magagawa kung sakaling makisali tayo doon. Kaso nga lang, hindi nito napigilan si Joshua. Dali-daling tumakbo ang binata at kinuha ang kakagawa pa lang na ulo ng sibat. Ikinabit ito sa kahoy. Nang makarating sa bakuran, walang pagdadalawang isip, ibinato ng binata ang hawak na sibat. Tinamaan ang isa sa mga sumalakay na kalaban dahilan para lalong magkagulo. Muling dumampot ng sandata ang binata at sa pagkakataong ito, isang ginunting na nakasabit sa pinto ng nasirang kubo ang nakuha ni Joshua. Muli, walang pag-aalinlangan na sumugod. Ngunit bago pa man makarating sa kinaroroonan ng kalaban, hinarangan ito ni Mang Rico at Mang Gardo. Huminahon ka, Joshua. Hindi madadala sa init ng ulo mga yan. Lalo ka lang mapapahamak. Kahit kailan talaga, hindi ka nag-iisip. Paano kung... Hindi na naituloy ni Mang Rico ang sasabihin. Isang palaso ang tumama sa likod nito. Tumagos sa kanyang dibdib. Tio Rico! Mga walang iya kayo! Wika ni Joshua sabay dampot ng palakol ni Mang Rico. Sinugod nito ang mga kalaban. Habang winawasiwas ang hawak na sandata, tila alam na mga kalaban ang mangyayari kaya nag-atrasan ang mga ito. Kitang-kita ang pulang mga mata ng sumugod, mahabang pangil. Lahat sila may lahi ng mga aswang. Tignan mo nga naman. Mukhang hindi ko na kailangan pang hanapin ng bulalakaw. Bata, wala kang pakinabang sa sandatang yan. Kaya kung ako sa'yo, isuko mo na lang sa'kin. Wika ng matanda. Sa kabila ng edad nito, makikita pa rin ang pagiging matipuno, tikas ng pangangatawan. Joshua, umatras ka na. Hindi mo siya kakayaning labanan. Lalo pa, hindi mo alam gamitin ang kakayahan ng sandata. Hindi nakinig si Joshua. Sumugod ito bit-bit ang palakol. Ngunit nang iwasiwas ang binata at ihampas sa kalaban, tumalbog lang. Napunta sa malayo. Sinakal ng matandang lalaki si Joshua at itinaas. Sayang lang ang pagod mo, bata. Kung isinuko mo na lang ng mainaw ng sandata, wala na sana tayo sa sitwasyong ito. Bitawan mo si Joshua. Tio Tonyo, apo mo ang batang yan. Talaga bang handa kang pumatay ng kadugo para lang sa ambisyon mo? Saka pa lamang napagtanto ni Joshua na ang taong may hawak sa kanya, walang iba kung hindi si Tonyo. Sana naisip din yan ng Papo Gaucho. Nang palayasin niya ako, hinayaang mamuhay kung saan-saan. Ngayon pagbabayaran niyo ang lahat ng pagdurusang pinagdaanan ko, mapapasakin ang bulalakaw. Wika ni Tonyo
Sabay hagis kay Joshua sa sulok. Dali-daling tumakbo si Marco upang kunin ang palakol na kaagad namang napansin ng kalaban. Nakipag-unahan din ito, ngunit mabilis nakuha ni Marco ang palakol at laking gulat ng lahat nang bigla itong magbago ng anyo. Naging maso. Dugo ka nga ni Tatang Hiner. Pinatunayan mo ito ng hawakan ng palakol ni Rico. Kusa itong nagbago ng anyo at bumalik sa pagiging maso. Patunay lang na ikaw, Marco, ang susunod na tagapagbana ng Bulalakaw. Matagal ko nang inantay ang pagkakataong ito na makaharap ka, Tonyo, upang panagutan ng lahat ng ginawang kasalanan, maging ang pagkamatay ni Tatang Hiner at ng mga magulang ko. Nang makita ng mga kasama ni Tonyo ang binata at ang sandatang hawak nito, agad silang nagpulasan. Naiwang mag-isa si Tonyo dahil kahit pa alam niyang walang pag-asang manalo, tila nagpatiwakal ito. Patuloy na lumaban. Kahit hawak mo pa ang bulalakaw, hindi mo rin ako magagawang talunin. Sabihin man nating mapatay mo ko ngayon, bata. Pero nakipagkasundo na ako sa demonyo. Naroon ang kaluluwa ko, pati na rin sa mga aswang. Isinusumpa ko, kahit saan magtungo ang bulalakaw, susundan ko ito. Hindi ako titigil hanggat hindi ko ito nakukuha. Tch! Talagang nababaliw ka na nga. Wika ng binata sabay hampas ng maso sa lupa. Lumikha ito ng malakas na bugso ng enerhiya. Bumuhal sa lahat ng mga nasa paligid. Maging si Tonyo ay tumilapon. Tumama sa matulis na sanga na nakatusok sa lupa. Mukhang ito na ang katapusan mo, Tonyo. Tandaan mo, hindi din ako hihinto habang nasa pangalaga namin ng bulalakaw. Patuloy naming ipagtatanggol ito at sisiguraduhin na magagamit sa tamang paraan. At kayong mga aswang, sa susunod na makita ko pa kayo dito, pipinuin ko yung mga ulo nyo at sisiguraduhin mamamatay ang lahat ng lahi nyo. Hindi na nakapagsalita pa si Tonyo. Panay bulwak ng dugo sa bunganga at ilong. Isang malagim na katapusan para sa isang tao na nangarap na maging makapangyarihan sa maling paraan. Matapos ang labang yun, tuluyan nang ipinagkatiwala ni Rico ang pangangalaga ng bulalakaw sa kamay ni Marco. Samantalang si Joshua naman, patuloy na nagsanay hanggang sa magkaroon nito ng sariling pandayan sa bayan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paggawa ni Joshua ng mga kapaki-pakinabang na kagamitan. Umaasang sa susunod na saling lahi, sila naman ang pahihintulutan ng bulalakaw na maging tagapangalaga nito. Para kay Marco, nagpa siya itong manatili sa kinaroroonan nila Joshua upang mapangalagaan ang bulalakaw at makatulong sa negosyo ng kanilang angkan. Ang pagiging panday na lumilikha ng matataas na uri ng kagamitan. Ang tagapangalaga ng bulalakaw na siyang kumikitil sa buhay ng mga aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Pablo. Taong 1986, Victorias, probinsya ng Negros. May lumang paniniwala sa mga tubuhan ng Negros na ipinasa ng mga matatandang sakada sa bawat bagong manggagawa. Kapag nakarinig ka ng mabilis at malakas na tunog ng tiktik mula sa talahiban, huwag ka nang magtangka na hanapin kung saan ito nanggaling. Dahil sa ilang bahagi ng hasyenda, may mga nilalang na hindi tao ang nangangaso kapag sumapit ang dapit hapon. Isa si Pablo sa mga hindi naniwala
sa babalang ito. Umagang-umaga pa lamang, ngunit ang langit sa itaas ng tubuhan, balot na ng makapal at maitim na ulap. Tila walang balak sumikat ang araw at ang buong paligid nababalutan ng isang malamig at maputlang liwanag. Para sa mga sakada o mga manggagawa sa tubuhan, ang ganitong panahon nagdadala ng mabigat na pakiramdam sa dibdib. Walang kibuan ang mga lalaki hanggang sa naglakad, bitbit ang mga matatalas na karit at taga. Hoy Pablo, ayusin mo nga yung hawak mo sa karet mo. Baka masugatan ang sarili mo eh. Ang lalim yata ng iniisip mo ah. Si Pablo, isang binata na nasa edad 25, nagulat at halos mabitawan ang dalang kasangkapan. Pinasadahan niya ng tingin ang paligid bago sumagot sa matanda. Putla ang muka. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata dahil sa puyat. Pasensya na Manong Rene ah. Hindi kasi ako nakatulog na maayos kagabi. Buong magdamag eh. Nag-aaway yung mga aso sa likod ng bahay namin. Tapos, may narinig pa akong kakaibang kaluskos sa bubong eh. Napatigil sa paglalakad si Mang Boyet, ang pinakamatandang sakada sa grupo. May edad na 65 taon. Si Mang Boyet ang itinuturing na buhay sa kasaysayan ng asyendang pinagtatrabahuhan. Ang mukha nito ay parang tuyong dahon sa dami ng kulubot. At ang mga mata, palaging may malalim at seryosong titig. Tumitig siya kay Pablo. Anong klaseng kaluskos, Pablo? Wika ni Mang Boyet. Parang may malaking hayop na naglalakad eh. Mang Boyet pero hindi aso o pusa. Kasi maririnig mo yung bigat ng bawat takbang. At saka, may tunog na parang mga kuko na kumakalmot sa yero. Nung sinubukan kong sumilip sa bintana, biglang tumahimik yung paligid eh. Pero pagiga ko, narinig ko na naman eh. Kinilabutan si Mang Rene. Ngunit pinili nitong tumawa ng malakas upang itaboy ang takot na nagsisimulang mamuo sa kanila. Ay sus, ikaw naman Pablo masyado kang matatakutin. Baka naman musang lang yon. O hindi kaya paniki. Huwag mong bigyan ng mali siya ang lahat ng bagay. Ang isipin mo, paano natin matatapos ang trabaho para may pakain ka sa pamilya mo? Sana nga Manong. Sana nga normal na hayop lang. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating ang dulo ng tubuhan. Ang bahaging nakatakdang gapasin para sa araw na yon. Ito ang pinakamalayong bahagi ng hasyenda, pinakamalapit sa isang malawak at masukal na talahiban. Ang mga talahib doon ay matatayog, halos doble ang taas ng isang tao. Napakasiksik ng pagkakatubo na parang isang pader na naghihiwalay sa mga manggagawa at sa madilim na bahagi ng kagubatan. Nagsimula ang trabaho. Ang tunog ng mga karet na tumatama sa matitigas na katawan ng tubo, umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Paulit-ulit, walang katapusan. Ang bawat sakada ay nakatutok sa kani-kanilang linya. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang amoy ng lansa na kanina pa napapansin ay paunti-unting lumalakas. Nang sumapit ang tanghali, hindi na nakayanan ng mga manggagawa ang tindi ng amoy. Tuwing hinga sila, naiiwan ang lasa ng tila nabubulok na hayop sa kanilang mga bibig. Putya naman oh. Anong amoy ba yan? Kanina ko pa tinitiis to eh. Pero parang sumasakit na ang ulo ko. Pablo, may nakita ka bang patay na hayop nung isang araw? Wala naman humanong rin eh. At saka wala naman nag-aalaga ng hayop malapit dito sa atin eh. Tignan niya. Tignan niyo yon. Itinuro ni Mang Boyet ang dulo ng tubuhan
doon sa hangganan kung saan nagsisimula ang matatayog na talahib. Tumingala si Manong Rene at Pablo sa itaas ng talahiban. Napakaraming itim na uwak ang nagliliparan sa ere. Paikot-ikot ang mga ito. Lumilikha ng mga nakakarinding huni. Paminsan-minsan, may ilang uwak na bumababa sa kakahuyan ng talahib at pagkatapos ng ilang sandali ay muling aangat. Wari may iniiwasan na bagay sa ilalim ng talahiban. May patay doon sa talayban, sigurado ko. Sa dami ng uwak na yan, hindi lang basta maliit na ibon o daga ang nariyan. Baka nga may ligaw na hayop na nahulog sa hukay o hindi kaya pinatay ng mga asong gubat. O baka naman, si Tasyo yan. Natahimik ang tatlo sa binanggit na pangalan. Si Tasyo, isa ring sakada mula sa kabilang baryo. Ilang linggo na ang nakakalipas nang muli siyang makitang pumasok sa trabaho. Ayon sa asawa nito, umalis si Tasyo para magbantay sa mga makinarya sa tubuan. Ngunit hindi na ito nakabalik sa kanilang bahay. Ang buong akala ng mga tao sa baryo, nagtana nito kasama ng ibang babae o hindi kaya naman lumuwas ng Maynila nang walang paalam dahil sa dami ng utang. Huwag ka magsalita ng ganyan, Pablo. Si Tasyo, malakas ang katawan nun. Bakit naman yun mamamatay sa talayban? Kung patay na siya, bakit lang nangamoy ng ganito katindi? Iba ang amoy na ito. Kilala ko ang amoy. Nung kabataan pa ako, bago naging malawak ang plantasyon, may mga ganitong uri ng pangyayari. Ang amoy ng tao na pinatay ng hindi tao. Iba ang lansa. Masangsan. Parang may halong sunog na buhok at natuyong dahon. Oy, Mang Rene, huwag mo nga kaming tinatakot sa mga kwentong pangmatanda. Sa panahon ngayon, wala nang naniniwala sa aswang o kung anumang nilalang. Baka naman may kriminal, tapos tinapon doon yung biktima. Kung tao ang may gawa, bakit walang bakas ng gulong ng sasakyan o hindi kaya tapak ng tao? Wika ni Mang Boyet, sabay turo sa putikan, sa pagitan ng tubuhan at talahiban. Ang putik doon ay malinis, walang kahit anong marka, maliban sa mga natuyong dahon. Paanong makakarating ang isang malaking bagay doon nang hindi gumagawa ng ingay o nagiiwan ng bakas sa lupa? Natahimik muli ang paligid. Ang hangin ay tila lalong lumalamig. Ang mga uwak sa itaas ay lalong naging agresibo sa paghuni. Hindi ako mapakali. Kung si Tasyo nga yan, kailangan nating malaman. Yung asawa at anak niya hindi matahimik dun sa baryo eh. Kung patay na siya, mas mabuting mahanap yung bangkay para maipalibing na maayos. O sige, sasamahan kita, pero kapag hayop lang yan, ililibre mo ko ng tuba mamayang gabi. Ano, Pablo? O sige Manong, akong bahala sa'yo. Tumingin silang dalawa kay Mang Boyet. Ang matanda ay tahimik na kumuha ng isang maliit na bote ng langis mula sa bulsa. Langis sa may mga ugat at dahon. Isang tradisyonal na proteksyon laban sa masasamang espiritu. Ipinahid niya ito sa kanyang mga palad at sa taga. Mag-iingat kayo. Hawakan niyong mabuti ang mga patalim. Mukhang aabutin tayo ng dilim doon. Kaya magdala kayo ng pang-ilaw. Tandaan niyo, kung may makita tayong kakaiba, huwag kayong lilingon. Tumakbo kayo pabalik sa linya. Mag-aalas 6 na ng gabi. Dahan-dahan naglakad ang tatlong lalaki patungo sa hangganan ng talayban. Sa bawat hakbang na ginagawa, ang amoy ng lansa at nabubulok na laman naging mas maras. Parang isang pader ng mabahong hangin ang kanilang binabangga. Nang makarating sa gilid ng talayban, napansin nila
Ang mga matatayog na damo, may mga bahaging nayurak, tila ba may malaking bagay na kinaladkad o binagsak mula sa itaas. Ang mga matatalas na dahon ng talahib ay may mga tuyong talsik ng kulay itim na likido, dugo na natuyo sa init at lamig ng mga nakaraang araw. Dito, dito nang gagaling yung amoy. Hinawi ni Pablo ang mga unang hanay ng talahib gamit ang kanyang taga. Si Manong Rene naman, nakasunod sa likod, habang si Manong Boyet ang nagsisilbing tagabantay sa likuran. Diyos ko! Diyos ko! Ang unang reaksyon ni Pablo ay hindi sigaw. Agad nitong binitawan ang taga at napalod sa putikan. Hawak-hawak pa ang tiyan. Nagsimulang sumuka. Ang buong katawan ay nanginig. Sumunod na sumilip ay si Manong Rene. Sa unang pagkakataon ng kanyang buhay, namutla ang matanda. Ang mga mata ay halos lumuwa sa kanilang kinalalagyan. At ang paghinga, naghahabol na tila ba nalulunod. Sa gitna ng isang maliit na pabilog na espasyo sa loob ng talahiban, nakahandusay ang isang bangkay. Ito nga si Tasyo, o kung anuman ang natira sa kanya. Ang katawan ni Tasyo ay nakahiga ng patihaya, pero ang kalagayan nito, lumampas sa pinakamalalang bangungot. Ang buong tiyan ay bukas, tila ba winakwak ng isang napakatalas na kutsilyo o buto mula sa gitna ng dibdib hanggang sa puson. Walang natirang kahit isang peraso ng lamang loob. Ang mga bituka, atay, puso ay wala. Ang buong katawan ni Tasyo ay tuyong-tuyo. Ang balat ay nakadikit na sa mga buto. Wari isang bangkay na natuyo sa loob ng maraming taon. Bagamat ilang linggo pa lamang ang pagkawala, ang lahat ng dugo sa katawan ay tila sinipsip hanggang sa huling patak. Ang mukha ni Mang Tasyo, permanenteng napako sa isang reaksyon. Matinding takot. Ang bibig ay nakabuka. Isang walang tunog na sigaw. At ang mga mata, ngayon ay pinagpepiestahan ng mga uod. Si Tasyo nga. Paano? Ano nga yung paggagawa niyan? Bakit siya nagkaganyan? Tinignan ni Mang Boyet ang paligid ng bangkay. Gaya ng napansin ni Manong Rene, walang kahit isang patak ng dugo sa putikan sa ilalim ng katawan ni Tasyo. Kung ang isang tao ay bubuksan ng tiyan, dapat naligo sa sariling dugo ang paligid. Pero ang lupa doon ay tuyo, maliban sa natural na putik ng ulan. Dahil hindi siya dito pinatay, binuwat siya matapos sipsipin ng dugo at kainin ng laman. Tignan niyo ang leeg. Gamit ang dulo ng taga, dahan-dahang ginalaw ang bangkay. Doon, sa kanang bahagi ng leeg ni Tasyo, may butas. At sa paligid ng butas na yun, may bakas ng kuko na bumaon ng malalim sa balat. Walang duda, aswang nga ang gumawa nito. Mang Boyet, tumigil ka na. Mas mabuting tumawag tayo ng pulis. Sabihin natin kay Kapitan, tumahimik ka rin eh. Kung gusto mong mabuhay, tumahimik ka. Huwag kang gagawa ng malakas na ingay. Hindi mo ba napapansin? Napatigil si Rene. Napatigil din si Pablo sa pagluha. Dahan-dahang tumayo. Hawak pa rin ang sikmura. Ang paligid ay biglang naging tahimik. Ang mga uwak na kanina pa nag-iingay sa itaas, biglang nawala. Tila ba nagsitakas dahil sa pagdating ng isang mabagsik na nilalang. Ang huni ng mga kuliglig at iba pang insekto sa talahiban tuluyang ding naglaho. Kasabay ng katahimikang iyon, ang hangin ay tuluyang lumamig. Isang lamig na hindi galing sa ulan, kundi isang lamig na dumarating kapag ang kamatayan ay malapit na.
Umalis na tayo dito, pakiusap. Manong Rene, Mang Boyet, umalis na tayo. Sundin niyo ang lahat ng sasabihin ko. Dahan-dahan lang sa pagkilos. Sumunod si Rene at Pablo. Bawat akbang pabalik ay parabang napakabigat. Na tila ba ang putik, humahawak sa kanilang mga paa upang wag silang paalisin. Ang distansya sa pagitan ng bangkay at ng ligtas sa bahagi ng tubuhan, ilang metro lang, ngunit para sa kanila, napakalayo. Nang makalabas sa masukal na talahiban at makatapak muli sa linya ng mga tubo, medyo nakahinga ng maluwag. Ngunit ang ginhawang ito ay panandalian lamang. Isang tunog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa kalayuan. Sa dulo ng kakawayan na nakapaligid sa asyenda, ang tunog ay parang dalawang tuyong bato na nagbabanggaan. Nandito na. Nandito na siya. Naramdaman niya ang presensya natin. Mang Boyet, malayo pa yan. Malakas ang tunog, di ba? Ang sabi naman nakakatanda, kapag malakas ang tunog, malayo pa ang aswang. Ibang aswang ang kinakatakutan mo, Rene. Ang aswang sa tubuhan. Iba ang pamamaraan. Kapag narinig mo siya na malakas at mabilis, hindi ibig sabihin malayo siya. Ang ibig sabihin niyan, alam niya kung nasaan ka at tinatakot ka niya. Lalong lumakas ang tunog. At sa pagkakataong ito, tila hindi na nanggagaling sa kalayuan. Nanggagaling ito sa loob mismo ng tubuhan. Ilang metro lang ang layo mula sa kinakatayuan. Ang mga dahon ng tubo sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Ang paggalaw ay marahas. Parang may isang malaking hayop na mabilis na tumatakbo sa pagitan ng mga hanay ng tubo. Ito ay paikot sa kanila. Sige na! Takbo! Hindi nagdalawang isip ang tatlo. Binitawan ni Manong Rene ang karet upang mas mabilis na makatakbo. Mabilis ang kilos si Pablo. Ang takot ang nagbigay sa kanya ng lakas upang laktawan ang mga bunton ng lupa at mga natabas sa tubo. Halos lumubog na sila sa putik pero wala silang pakialam. Sa likod ng naririnig nila ang mabilis na kaluskos. Mas mabilis kaysa sa takbo ng tao. Naririnig din nila ang mabigat na paghinga. Isang tunog na parang aso na hinahabol sila. Ngunit may halong kakaibang huni ng ibon na tila ba paulit-ulit na tumatawa. Bilisan mo, Pablo! Huwag kang kukupad! Manong Rene, nasan si Manong Boyet? Napalingon si Manong Rene sa likod. Si Mang Boyet dahil sa katandaan ay naiwan. Nadapa ang matanda sa isang malalim na kanal. Ang taga nito ay tumapon sa malayo. Sinusubukan niyang tumayo, ngunit halatang napilayan ang kanang paa. Rene, Pablo! Tulungan niyo ako! Napatigil si Rene. Tinignan si Mang Boyet. Pagkatapos ay tumingin sa dulo ng tubuhan kung saan naroon ang daan patungo sa bayan. Ang distansya ay malapit na, pero ang kaluskos sa likod ni Mang Boyet ay mas lalo pang lumalapit. Patawad! Patawad, Mang Boyet! Rene! Huwag, Rene! Si Pablo na nakakita sa nangyari, gustong bumalik. Pero bago pa man makakbang patungo kay Mang Boyet, isang malaking anino ang biglang lumundag mula sa itaas ng mga puno ng nyug at bumagsak sa mismong tapat ng matanda. Ang anino ay hindi hayop, kundi ganap na tao. Ito ay may katawan ng isang matangkad at payat na babae. Ngunit ang mga braso at binti, baliko ang anggulo, hindi natural para sa tao. Ang balat ay kulay abo. Animoy balat ng bangkay na matagal nang nakalubog sa tubig. Ang buhok ay mahaba, madumi, nakasabog sa muka. Ngunit sa pagitan ng hibla ng buhok, sumisilip ang dalawang mata, purong pula. Bago pa man makasigaw muli si Mang Boyet, itinaas ng nilalang ang kamay.
Napakatalas ng kuko. Walang pagdadalawang isip na itinusok sa dibdib ng matanda. Ang tunog ng pagkabali ng mga buto, pagkapunit ng laman, umalingaw-ngaw sa buong tubuhan. Ang sigaw ni Mang Boyet ay biglang naputol. Napalitan ng garalgal na tunog habang bumubulwak ang dugo sa kanyang lalamunan. Ang nilalang yumuko gamit ang mahabang dila na parang latigo. Sinimulan nitong sipsipin ang dugo na lumalabas sa dibdib ng matanda. Diyos ko! Diyos ko! Wika ni Pablo habang patuloy sa pagtakbo kasama si Manong Rene. Ang luha at pawis ay humalo na sa muka. Ang larawan ng pagpatay kay Mang Boyet, permanenteng nakatatak sa isipan ng binata. Huwag na huwag ka titikit sa likod. Tumakbo ka lang. Ang tubuhan, naging isang nakakalitong daanan na walang katapusan. Ang mga nagtataasang dahon ng tubo, sumusugat sa mga braso at mukha nila. Sa bawat paghawi ng dahon, natatakot sila na baka sa susunod na akbang, ang mukha na ng aswang ang makita. Napahinto si Manong Rene, kaya napilitan ding huminto si Pablo. Halos bumangga sa likod ng matandang kasama. Bakit, Manong Rene? Bakit ka uminto? Malapit na tayo. Hindi sumagot si Rene. Dahan-dahang itinaas ang kamay patungo sa harapan. Nakarating sila sa krus na daanan sa loob ng tubuhan. Ngunit ang daan patungo sa labasan, hinarangan ng mga nagtumbahang puno ng saging at mga bunton ng tuyong tubo. Hindi ito natural na pagbagsak. Tila ba sadyang hinanay ang mga ito upang harangan ang kanilang pagtakas. Sa ibabaw ng harang na yun, nakapatong ang isang bagay. Ito ang maliit na bote ng langis ni Mang Boyet. Ang bote ay basag at ang langis sa loob humahalo na sa dugo. Hanggang sa nakarinig sila ng tunog sa kalangitan, ang tunog ng aswang. Dahan-dahang tumingala ang dalawang lalaki. Ang langit ay tuluyan ng naging itim at ang buwan ay natakpan ng makakapal na ulap. Ngunit sapat ang natitirang liwanag upang makita nila ang nilalang na nakasabit sa itaas. Naroon ang aswang. Ang bibig ay basa pa sa sariwang dugo ni Mang Boyet. May mga piraso pa ng laman na nakasabit sa kanyang kuko. Nakatitig ito sa kanila. Ang muka ay dahan-dahang bumuo ng isang ngiti. Napakalawak, abot hanggang sa tenga, na nagpapakita ng matutulis at napakatalas ng ngipin. Kayo naman eh. Huwag pakiusap. May pamilya ako. May mga anak ako. Manong Rene, walang silbi yan. Hindi yan maaawa sa atin. Sa kabila ng matinding takot, tila nagkaroon ng kakaibang lakas ang binata. Hawak pa rin ang taga. Alam niyang wala silang takas. Ngunit bas gusto nitong mamatay na lumalaban kaysa magmakaawa katulad ng isang baboy na kakatayin. Ngunit ang aswang ay napakabilis. Sa isang kurap ng mata, bumaba ito mula sa itaas ng puno. Bago pa man maitaas ni Pablo ang taga, sinalakay na ng aswang si Manong Rene. Ang mga kuko ng nilalang ay bumaon sa balikat ni Rene at sa isang igkas, binuwat nito ang malaking katawan patungo sa madilim na bahagi ng tubuhan. Pablo! Tulungan mo ako, Pablo! Ang sigaw ni Rene biglang naputol nang marinig ang isang malakas na tunog ng pagkabali ng leeg. Pagkatapos nun, ang tanging naririnig na lang ay ang tunog ng pagkapunit ng tela at ang tunog ng isang hayop na mabilis na lumalamon. Si Pablo ay hindi na nag-isip. Tumalikod ito, tumakbo sa kabaliktaran na direksyon. Hindi niya alam kung saan papunta. Ang tanging nasa isip lang ng binata
Lumayo sa tunog ng paglamon ng aswang sa kasamahan. Tumakbo ng tumakbo hanggang sa maramdaman ni Pablo ang kanyang binti. Nanginginig sa pagod. Ang paningin ay nagdidilim na rin dahil sa kakulangan ng hangin. Ilang beses siyang nadapa, sumubsob sa putik, pero pilit pa ring bumabangon. Ang taga ay matagal nang nawala, ngunit wala na siyang pakialam. Sa wakas, pagkatapos ng isang walang katapusang impyerno, nakita ni Pablo ang liwanag ng mga ilaw sa kalsada. Nakalabas siya at nakarating sa dulo. Malapit sa kalsada kung saan matatagpuan ang maliit na bantayan ng mga gwardya. Tulong! Tulungan niyo ako! Ang gwardyang si Isko, nakasalukuyang nagkakape, nagulat sa biglaang pagdating ni Pablo. Pablo, ano nangyari sa'yo? Bakit may putik ka at dugo? Si Manong Rene, si Manong Boyet patay na sila. Pinatay sila ng aswang. Aswang? Ano bang sinasabi mo, Pablo? Hindi na nakapagsalita si Pablo. Ang mga mata nito ay biglang napako sa isang puno ng mangga na malapit sa guardhouse. Doon, sa isa sa mga malalaking mangga, nakita ang pamilyar na anino. Naroon pa rin ang aswang, nakasabit ng pabaliktad, habang ang pulang mga mata nakatitig sa kanya. Itinaas nito ang isang daliri na may mahabang kuko. Sumenyas ang aswang na huwag siyang mag-iingay. Naririnig ni Pablo ang huni sa kanyang tenga. Sa matinding pagod at takot, nawalan siya ng malay. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa nangyari. Nang siyasatin ng mga pulis at ilang armadong kalalakihan ng lugar, natagpuan nila ang bangkay ni Tasyo, Mang Boyet, Manong Rene, at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Lahat ng biktima may parehong sinapit. Walang lamang loob at halos walang dugo sa katawan. May mga sugat na hindi maipaliwanag kung anong hayop ang gumawa. Bagamat sinabi ng mga otoridad, mabangis na hayop ang gumawa, iba ang paniniwala ng mga manggagawa sa asyenda. Para sa kanila, may bagay na mas nakakatakot na naninirahan sa dulong tubuhan. Si Pablo lamang ang nakaligtas. Ngunit hindi na siya muling nagsalita matapos ng gabing yun. Tuwing makakarinig ng kaluskos, nanginginig siya sa takot. Nagtatago na parang may nakikitang kakaiba. Lumipas ang ilang buwan. Tuluyang isinarado ang dulo ng tubuhan. Pero hanggang sa ngayon, may mga sakadang nagsasabi, kapag sumasapit ang dapit hapon, kapag umihip ang malamig na hangin na may amoy lansa, maririnig pa rin sa gitna ng matatayog na talahib ang tunog ng nakakapangilabot na nilalang, ang tunog ng kamatayan, ang tunog ng aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Bernie. Taong 1970, Agusan. Umaga pa lamang, maingay na ang bunganga ni Lola Marsing. Malapit kasi ang tahanan nila sa gubat at sa masukal na bahagi, merong kumunoy na nanlalamon ng tao. Ilang residente na ang nabiktima. May harang, palatandaan ng mga kumunoy, pero may ilan pa rin ang napapahamak, lalo na ang mga kabataan. Sus Mariosep! Hoy! Magsibalik kayo dito! Ayun na! Malapit na kayo sa gubat. Mamaya niya nasa loob na kayo. Bernie, ikaw ang matanda. Umuwi ka na para sumunod ng mga yan. Wika ni Lola Marsing. Pero sa kabila ng babala, wala ni isa ang nakinig sa matanda. Patuloy na naglalaro ang mga kabataan at dahil may ginagawa sa kusina,
Nalingat si Lola Marsing. Hindi napansin ang pagsuot ng mga bata sa gubat. Saka lamang namalaya nang bumalik si Bernie. Unang tingin pa lang, alam na kagad ang nangyari. Kasi naman po, ang sabi ko huwag takbo ng takbo eh. Ayun, hindi napansin may kumunoy. Nilamon po eh. Wika ni Bernie. Ikaw kamo ang lamunin ko eh. Sabi ko naman sa inyo, huwag maglalaro sa gubat. Ewan ko ba? Tinakot na may engkanto eh, hindi pa rin nakinig. Tinakot na may ahas, mabangis na hayop. Hindi pa rin nakinig. Ngayong may kumunoy, hindi pa rin nakinig. Ano mang dapat kong gawin para makinig kayo? Nag-iyakan ang mga kabataan. Si Bernie, ang sumalo ng lahat ng palo ni Lola Marsing. Wala din itong nagawa kung hindi samahan ang matanda kung saang bahagi na hulog ang kalaro. Anumang tawag ay walang sumagot. Kahit saan tignan, walang senyales. Kahit ang mismong kumunoy kung saan nahulog, walang bakas ng bata. Sigurado po ko, Lola. Dito nahulog si Ipoy. Itong nakausling ugat oh. Dito siya napatid eh. Kaya nahulog po siya sa kumunoy. Kasi naman ang sabi ko umuwi na kayo eh. Ikaw pa yung nagyaya na maglaro ng maglaro. Ben, ang laki mo na. Dapat sana tumulong ka sa pagdidisiplina sa mga kapatid mo. Ikaw pa yung pasimuno. Sana tinahanapin ng kapatid mo ha. Ang mga magulang mo, lumuwa sa ibang bansa para magtrabaho at may ahon tayo sa kahirapan. Pero ilang taon na ang lumipas wala nang balita sa kanila. Perwisyo mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Hindi na iwasang ilabas ni Lola Marsing ang saloobin. Tuloy-tuloy ang paggalugad sa lugar, pero wala pa ring mahanap na bakas ng apo. Nagpatulong sa mga kapitbahay ng sumapit ang gabi. Umabot ng 10 oras, kung kaya't ang ilan ay nag-uwian na din. Sa huli, naiwan si Lola Marsing at Bernie. Kahit pagod na pagod, tuloy pa rin sa paghanap. Ipoy apo, nasan ka na ba? Pagod na ang lolo mo kakahanap. Halika na, umuwi na tayo. Ipoy, umuwi ka na. Magpakita ka na sa amin. Hindi magagalit si Lola. Bumalik sa kumunoy kung saan nahulog ang kapatid. Kanya-kanya sa pag-upo sa tabi dulot ng pagod. Tinapon ni Bernie ang mga tuyong daon at sanga, sabay sindi mula sa sulo. Habang lumilipas ang sandali, napansin ng bata ang hubog sa hindi kalayuan. Nung una isa lang itong kahoy. Sunod na namalayan, unti-unting naging tao. Isang lalaki ang nakatayo doon. Nang hindi mapakali si Bernie, dito na ginising ang nakaidlip na Lola Marsing. Nariyan na ba si Ipoy? Ipoy, hindi galit ang Lola. Halika na dito. Hindi po si Ipoy, Lola. May tao po eh. Malaking tao. Lalaki. Sabay napatitig ang lola kung nasaan ang lalaki. Hindi to gumalaw. Nanatiling nakatayo habang nakatitig sa kanila. Hindi rin maaninag dahil sa dilim ng paligid. Para itong anino na nakatayo sa gitna ng dilim. Ay, sino ho kayo? Huwag po kayo manakot, hindi maganda yan. Nandito kami para hanapin ang nawawala kong apo, si Ipoy. Kung nakita mo, pakisabi nag-aantay kami. Lola, sigurado ka po ba na kakausapin natin ang taong yan? Kanina pa po yan dyan eh, hindi po gumagalaw. Ewan ko kung tao ba talaga yan o ano eh. Nandito ang apo mo. Kanina pa kayo inaantay. Natigilan ang maglola nang magsalita ang lalaki. Ay, ganun ba? Anong pangalan mo, iho? Marcelo. Marcelo ang pangalan ko. Mula sa kadiliman, lumitaw ang anino ng isang bata. Nabuhayan ng loob si Lola Marsing nang makilala ito. Walang iba kung hindi si Ipoy. Tumakbo ang bata sabay yakap.
Naiyak sa tuwa si Lola Marsing at habang abala sa pakikipag-usap, iba naman ang napansin ni Bernie. Dahil ang hubog ng lalaki, bigla na lang naglaho sa kadiliman. Ang buong akala, magiging maayos na dahil bumalik si Ipoy. Pero hindi inasahan na ito na ang simula ng mas malaking kalbaryo. Kung noon magkasundo si Ipoy at Bernie at iba pang mga kapatid, ngayon ay puro pag-aaway na lang. Suntukan, iyakan, sakitan. May napapansin din si Lola Marsing kay Ipoy. Madalas iba ang kilos. Bigla na lang sumusulpot na tila ba nananakot. Madalas ang pagtahimik. Nanlilisik ang mga mata at kung minsan, nakakakilabot ang ngiti. Habang kinakausap hindi rin sasagot. Dumistansya ang mga kapatid dito. Lola, parang maling Ipoy yata yung umuwi sa atin eh. Hindi ko na siya kilala. Hindi naman salbayang kapatid kong si Ipoy eh. Baka may nangyari lang doon siya gubat kaya nagkaganyan ng kapatid mo. Malay mo naman, wala pa siyang nababahagi sa atin tungkol sa naganap. Kaya sinong nakakalam? Ewan ko po, Lola. Sa ngayon hindi ako naniniwala na totoong Ipoy yung umuwi sa atin. Nakita ko kung paano siyang nilamon ng kumunoy. Pero bumalik siya sa atin eh. Wala man lang kahit kaunting putik sa katawan. Tapos yung lalaki, sino po ba yun? Sa katunayan, noon pa pala isipan kay Lola Marsing ang lalaki at kay na hinalang pagbalik ng apo. Hindi lang mapagtuunan ng pansin dahil ayaw mag-isip ng kung ano-ano. Pero ngayon na napag-usapan at marami nang nangyari, hindi makuwang balewalain. Palim na pinagmasdan ang galaw ng bata. Tahimik ito sa isang sulok. Biglang lalapit sa naglalarong mga kapatid para manakit. Kahit si Bernie na panganay at mas malaki, nagagawang mapatumba ni Ipoy. Bayolente, hindi madaan sa usapan. Sinasaway ni Lola Marsing pero tinatamaan siya ng sakit. Sa puntong ito, nakita ng matanda ang pangingitim ng mga mata. Malademonyo ang ngiti. Lumakas ang presensya na para bang may kasamang halimaw. Kalmado itong lumakad papasok ng bahay at sa pagkakataong ito, nakapagpa siya si Lola Marsing. Nilipat muna sa kakilala ang mga apo para maprotektahan laban kay Ipoy. Pinunta nila ni Bernie ang kumpare na isang albularyo. Dinulog ang problema. Kahit hindi pa nakikita ang bata, may konklusyon na kaagad ang albularyo. Malamang engkanto ang bumalik sa inyo. Marsing, ikaw na mismo ang nakasaksi sa kilos ng bata. Ang mali mo lang, bakit hindi mo sa akin sinabi kaagad? Ngayon pa nananakit na yan. Wika ni paring Makoy. Eh pare, ayoko kasing isipin na may mali sa bata. Natatakot ako nung mawala siya eh. Tapos madagdagan na naman ang problema ko. Bakit? Hindi ba problema ang nangyayari ngayon? Sandali nga. Kung nagtulong-tulong ang mga tao sa paghanap nitong bata, bakit hindi nakarating sa akin ang balita? Kung nalaman ko kagad, baka sakaling napigilan natin ang panlilinlang ng engkanto. Manong may nakita po kami ng gabing yun eh. Nakakakilabot po yung presensya pati na rin po yung boses niya. Hindi lang namin nakita yung muka eh, kasi nasa madilim na bahagi. Nagpakilala po yun eh. Marcelo po yata yung pangalan. Mahabang katahimikan ang namayani. Napapaisip din ng albularyo dahil pamilyar ang pangalan ng elemento. Bago pa man maalala, dumating ang isa pang apo para magbalita. Si Ipoy. Sumunod sa kabilang bahay para manghasik. Naabutan na puro sugatan ang mga apo. Pati na rin ang kakilalang si Mang Julio. Puro kalmot ang muka. Marsig, hindi mo naman sinabi, may sa demonyo yung apo mo.
Pinagbuksan ko kasi nakakaawa eh. Yung pala mananakit. Mabuti na lang walang napuruan sa amin. Pero ito nga, may mga sugatan din. Wika ni Mang Julio. Pasensya ka na, Julia. Huwag kang mag-alala. Pagbabayarin natin ang halimaw na yon. Hindi na siya ang apo ko. Isa siyang ikanto. Binalikan ng tahanan at naroon si Ipoy. Nakabalandra ang malademonyong ngiti. May hawak na kutsilyo. Nakatuon sa direksyon nila. Alisto naman ang albularyo. Naglabas ng asin at iba pang pangontra. Sinaboy sa sahig. Lumika ng depensa laban sa bata. Malakas ang loob mo na maghasik. Gumamit ka pa talaga ng bata para makapanakit. Ilabas mo ang tunay mong itsura. Lumaban ka ng patas. Tumawa ang bata. Hindi lang ito simpleng pagtawa dahil mararamdaman ang pagyanig ng paligid. Kumilos ito para sana umatake. Pero umatras matapos maapakan ang asin. Sinimulan na rin ni Paring Makoy ang pagkarga ng orasyon sa hangin, dahilan para mamilipit sa sakit ang bata. Hindi naglaon na walan ito ng malay. Pare, ano na ang gagawin mo sa bata? Alisin mo ang sapi. Kailan mo ba makikita ang totoo kong apo? Nakadepende yan sa magiging takbo ng sitwasyon, Mare. Sa ngayon, isa lang ang masasabi ko. Hawak natin ang engkanto. Sa oras na magising ang katawan, saka natin sisimula ng ritual. Habang naghihintay, hinanda na ang mga kagamitan. Iginapos na rin ang bata para hindi makatakas. Sa sandaling magmulat, sinimulan ni Paring Makoy ang orasyon at sa pamamagitan ng espiritual na pamamaraan, kinausap ang engkanto. Galit, mapanghas, ito ang bumungad sa kanila. Halos maputol ang tali sa walang tigil na pagpupumiglas. Idagdag pa ang puwersa sa paligid. Aakalain mong lumilindol sa loob ng tahanan. Nagdasal si Paring Makoy. Itinutok ang daliri sa sikmura. Kumalma naman sa pagwawala, pero hindi na alis ang panlilisik ng mga mata. Huwag na tayong magpalegoy-legoy pa. Sigurado kung ilang beses ka nang pinatawag ng mga albularyo, kaya alam mo na ang pasikot-sikot ng ritual. Sabihin mo sa akin kung sino ka, kung nasaan ang bata, at kung ano ang balak mo sa pamilya. Sumigaw ang sapi. Impit na pagsigaw. Dinuraan si Paring Makoy. Pwe, amin ang batang to. Hindi niyo siya makukuha. Sigurado ka, hindi makukuha ang bata. E paano kapag nakagawa ko ng paraan? Anong mangyayari sa lahi mo? Wika ni Paring Makoy. Sinampal-sampalang bata sa inis. Bilang ganti, dinuroan siya muli. Hindi nakapagpigil ang albularyo. Malakas na sinampal. Umalma si Lola Marsing sa takot na baka ang totoong apo ang nasasaktan. Nilinaw naman ng albularyo na sa mga sandaling ito, walang anumang pinsala na natatamo ang tunay na Ipoy. Nagpatuloy ang sagutan sa pagitan ni Paring Makoy at ng elemento. May palitan ng lakas dahil masyadong marahas ang kalaban na kahit nakagapos nakuha pa ring manakit. Hindi nagpatalo ang albularyo. Gumanti. Hindi lang sa dasal, kundi sa pisikal na bakbakan. Hindi alintana ang kalmot at sugat na tinamo. Saka lang natigil ang sakitan ng patulugin. Paring Makoy, hanggang kailan ba ako maghihintay? Gusto ko nang makita si Ipoy. Wala na akong ideya kung napano na ang apo ko. Anong susunod mong gagawin? Matigas ang pesteng ito. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako makakapayag na tuluyan nilang makuha si Ipoy. Parang mga apo ko na ang apo mo. Sa sumunod na sandali, dumating si Bernie para magbalita. May dumating na lalaki sa tahanan ni Mang Julio.
At katulad ni Ipoy, nananakit din ito. Nakakatakot po siya. Hindi niya kami hinahawakan pero nararamdaman namin yung sakit sa katawan. Tapos si Mang Julio, bigla na lang pong tumilapon. Wala pong malay ngayon eh. Wika ni Bernie. Marseng, bumalik ka sa tahanan at isaboy mo tong apog. Sindihan mo rin ang sangkap na nasa loob ng bao. Ipausok mo at hayaang itaboy ang lakas ng engkanto. Hindi ako pwedeng magkamali. Yun ang lalaking nakita nyo sa gubat. Tumalima si Lola Marsing. Nang maiwan si paring Makoy at ang bata, muling nagsimula ang laban. Ibang elemento ang sumapi. Galing ka doon sa kabilang lugar ah. Talagang may gana ka pang sumanib dito. Mabuti na rin yan. Nandito ka para makapag-usap tayo na maayos. Matigas ang dila ng anak mo ah. Ayaw magsalita kaya ikaw na lang. Nasaan si Ipoy? Bakit ka naghahanap ng taong alam mong wala na? Nasagad ang pasensya ni paring Makoy. Muling nagkarga ng orasyon. Isinaboy ang apog sa hangin. Eh kung ang anak mo ang mawala, kakayanin mo ba? Humugot ng baging, sabay pulupot sa leeg ng bata. May kargang orasyon. Sa bawat pagdampi sa balat ay katumbas ng pagkapaso. Nagpupumiglas na rin ang bata. Kitang-kita ang galit ng ama. Nagwala ito dahilan para mabasag ang iilan sa mga gamit, pero hindi nagpatinag si paring Makoy. Huwag mong saktan ang anak ko. Kung gusto mong makita ang bata, hanapin mo. Hindi yung binubuntong mo ang galit sa anak ko. Mangmang ka pala eh. Kayo ang nanggulot dumukot sa bata kaya malamang sa inyo ko gagante. Huwag mo akong pinaglololoko ha. Hayop na to. Baka matikman mo ang das ko at burahin ko ang angkan nyo. Muling dumakot ng apog si paring Makoy, sabay subo sa bata. Sa puntong ito, unti-unting nagbago ang anyo para ilantad ang tunay na itsura. Napangiti naman ang matanda dahil sa aspeto ng pakikipaglaban ng ganitong klase ng nilalang, mas mainam na totoong wangis ng kalaban ang karap. Sa kabilang banda, wala nang pagsidlan ng galit ang ama ng engkanto. Giniba halos lahat ng gamit. Nagpupumilit na pumasok, pero dahil sa depensa, hanggang sa labas lamang ito. At dahil ayaw mong ibalik ang totoong Ipoy, manood ka kung paano kong sisirain ang pagkatao ng anak mo. Patuloy na ginalit ni paring Makoy. Naghasa ng patalim sa mismong harap ng nagwawalang bata. Dinagdagan ng tali sa leeg. Kinargahan ng dasal upang lumala ang pinsala sa katawan. Nang maubos ang galit ng ama, tuluyan na itong bumigay. Oo na. Ibabalik ko na ang tunay na Ipoy. Sandali itong nawala. Sa pagbabalik niya ay may dalang bata. Sa isang tingin, alam na ng albularyo na isang huwad ang dinala. Sa pagsaboy ng apog, napalitan ng itsura. Tumambad ang kaperasong putol na kahoy. Ano ang tingin mo sa akin, Mangmang? Ibalik mo ang tunay na Ipoy kung ayaw mong patayin ko ang anak mo. Marcelo, nagpakilala ka sa maglola, kaya tuluyan silang nahulog sa patibong mo. Pero wag mo kong itulad sa kanila. Alam na alam ko ang karakas nyo. Sa sandaling sabihin ng albularyo ang pangalan, natigilan ang nilalang. Sa katunayan, kayang-kaya ni paring Makoy na tapusin ang mag-ama sa isang galaw. Pero sa kadahilanang pwedeng malagay sa peligro si Ipoy, hindi siya nagpadalos-dalos. Pakawalan mo muna ang anak ko at ibibigay ko sa iyo ang bata. Wag mo kong ginagawang mangmang ha. Isa ka na lang. Ibalik mo yung bata. Kung hindi, papatayin ko yung anak mo. Tutupad ako sa usapan. Ibabalik ko ang bata. Gas-gas na ang ganyan. Marami na akong narinig pero sa uli hindi tumutupad sa usapan. Magaling ka rin ano?
Pero huwag kang umasa na maiisahan mo ko. Tama na. Masyado ng mahabang usapan. Manood ka sa gagawin ko sa anak mo. Naglabas ng putik mula sa kumunoy si paring Makoy. Dinasalan. Ipinahid sa katawan ng bata. Ang batang engkanto sa kabilang banda ay unti-unting nanigas. Sa bawat pahid ng putik, katumbas ng pinsala, hindi lang sa katawan, kung hindi hanggang sa espiritual. Ang ama sa labas, hindi na magkamayaw sa kakasigaw. Nagbanta, pero hindi pinakinggan ni paring Makoy. Hindi naglaon para nalang tuod ang bata. Tirik ang mga mata, nakahimlay, nagaagaw buhay. Ibabalik ko na ang bata. Naroon sa kumunoy kung saan siya nahulog. Pakawalan mo ang anak ko. Ramdam ni paring Makoy na nagsasabi na ng totoo ang engkanto. Ibabalik mo din pala, pinatagal mo pa. Kung ginawa mo na kanina, hindi mapupuruan ng anak mo. O siya, umalis na kayo. At sa oras na makita ko uli ang pagbumuka nyo, isa lang ang may papangako ko. Kamatayan. Nanlilisik ang mga mata ng engkanto. Tumitig sa albularyo sa huling pagkakataon sa baylaho. Pero para kay paring Makoy, ang huling halakhak. Sa sandaling makapasok ito sa lagusan, isang salita pa, tuluyang binawian ng buhay ang mag-ama. Habang abala sa pananakot dito kanina, nagkarga siya ng dasal para sa kamatayan ng dalawa. Sa kabilang banda, nagmamadali sa pagpunta sa gubat. Katulad ng nasabi, naroon si Ipoy. Puno ng putik ang katawan na animoy kakaahon lang mula sa kumunoy. Umiiyak. Paulit-ulit na tinatawag si Lola Marsing. Bago ito nilapitan, dinasalan muna upang maalis ang kapit ng engkanto. Ikaw naman kasi, napagsabihan na huwag maglaro dito pero hindi ka nakinig. Kumusta ang biyahe mo sa kabilang mundo? Pagbibiro ni paring Makoy habang tinutulungan sa pagpagpag ng putik. Natatawa pa dahil panay iyak ang bata. Dumaan muna sila sa kanila para mabigyan ng maayos na basbasang bata. Pinaliguan ng tubig na may halong iba't ibang uri ng sangkap. Nang matapos, binalik kay Lola Marsing. Diyos ko, Ipoy, apo ko. Napano ka, saan ka nagpunta? Maraming salamat sa pagbabalik mo. Sa Diyos nagpasalamat, ako'y nagligtas. Hindi, biro lang. Biro lang. Maraming salamat din sa'yo, paring Makoy. Hindi ko alam kung paano kang papasalamatan. Bibigyan na lang kita ng mga manok o kahit anong hiling mo. Wag na. Alam mo naman na hindi ako nagpapabayad eh. Ang malaga sa akin, nagawa ng maayos ang trabaho at naibalik ng ligtas si Ipoy. O mga bata, maglalaro pa ba kayo sa gubat? Lalamunin kayo ng kumunoy. Matapos magsalita, bumalik si paring Makoy sa gubat. Lahat ng lugar ay sinelyohan, kinargahan ng depensa. Tignan natin kung may engkanto pang manggambala dito. Isang dampi ng kamay nyo, mamamatay kayo. Matapos ng kaganapan, malalim na paghinga ang pinakawalan ni Lola Marsing. Hindi maalis ang ngiti matapos makita ang mga apo na hanggang sa bakuran na lamang naglalaro. Kung dati sumasakit ang lalamunan kakapagalit, ngayon kalmado na ang lahat. Malaki ang pagpapasalamat niya sa kaibigang manggagamot. Kung hindi dahil sa kanya, tuluyan ang nawala si Ipoy. Tuluyan na itong kinuha ng engkanto. Isang uri ng engkanto na gumagamit ng kumunoy. Hello Kabayan Collectors, interesado ka ba dito sa bracelet natin? Ito yung wishing bracelet natin na gawa sa pure natural stones. Wishing bracelet siya, if ever may mga kailingan kayo na gustong matupad, kung gusto nyong i-attract yung energy and vibration ng mga kailingan, plus meron pa tong selyo ng gabay,
pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. I-visit nyo lang yung shop ng www.lecamerchandise.com. Lahat ng mag-order, sagot ko na ang free shipping. Kung interesado ka kabayan, visit mo na lang sa website.